Sa inyo tanan. So we are here because we are blessed. We are the children of God. We're here to worship and praise our Lord. So to begin with our worship service, may I request everyone to please stand. Let us welcome and greet our sisters and brothers. Okay, so thank you. May please take a seat. So at this point, let us welcome. Meron ba tayong mga first time visitors? May I request to magtindog sila or please stand. So may mga first timer kita. Okay, palakpakan natin. Alright, sige. So, welcome to our BCI. So, you are blessed because the Lord called you to be here, no? Okay. So, at this point, let us proceed to our silent prayer. So, may I request everyone to please stand. So, let us pray for our brothers and sisters, those who are in the stage of challenging, those who cannot attend, and also everyone, no? So that everyone can feel the presence of our Lord. Let us pray. From the book of Psalms, chapter 6, verse 13 to 20, let us read together. I will enter your house with burnt offerings. I will pay you my vows that my lips promise in my mouth during my distress. I will offer you fattened sheep as burnt offerings. With the fragrance of rams, I will sacrifice oxen with goats. Selah. Come and listen, all of your God, and I will tell what he has done for me. I cried out to him with my mouth, and praise was on my tongue. If I had been aware of my malice in my heart, the Lord would not have listened. However, God has listened. He has paid attention to the sound of my prayer. May God be praised. He has not turned away my prayer and turned his faithful love from me. Let us pray. Our gracious Father, we praise you and thank you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat, Lord, today as we gather to worship and say thank you for all the blessings that you have given to us. Lord, thank you for everyone, that those who are here, na nakarating sila dito in safe and sound. We pray, Lord, para sa lahat, for the good health and safety ng bawat isa.
We pray also, Lord, that you led us, Lord, as we're going to praise and worship you. Bless us, O Lord, with your Spirit. Help us, Lord, to prepare ourselves, open our minds, our hearts, Lord, as we hear your words. As our pastor delivered your words to us, let these words be guide ourselves. We pray, Lord, para doon sa aming mga brothers and sisters na hindi maka-attend in our church today. We pray for them that they feel your presence. And also, Lord, for everyone that are here, we pray that you bless us with your Spirit. Guide us, Lord, as we are going to worship and praise you. All these things we pray in Jesus' name. Amen. We thank the Lord for this another privilege nga makasimba kita sa iya, makadayaw kita sa iya, sa Ginoo. And because God has given us this privilege, God has also given us, the assurance of our salvation. And na-extend niya po yung mga buhay natin. And in Psalm chapter 66, verses 1 to 3, sabi po dito, or 1 and 3, O Diyos, kayo ang aking Diyos, hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Ang inyong pag-ibig ay mahahalaga pa kaysa buhay, kaya pupurihin ko kayo. So sabi ni Psalmist David, purihin natin ang Diyos na may pananabik sa kanyang pagbabalik, may pananabik sa pagsimba kag pagdayaw sa Ginoo. And to praise our Lord this morning, to worship Him, let's sing, Puso Ko'y Nananabik. Sa puso ko, hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang tago. Ikaw ang kasama ko. Yakap na walang maliw, nadarama bawat saging. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Yarihan mong taglay,
sa kanyang nabig. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang mali, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo, Panginoon, na yung dakilang pag-ibig sa amin. Pinatunayan niyo po na mahal niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay doon sa krus, nilibing at muling nabuhay, at siyang muling magbabalik para kunin kami lahat na tutuway na sumampalataya sa iyo, Panginoon. Pinatunayan niyo po na kayo po ay dakila, O Lord, na kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Pinatunayan mo, O Diyos. Kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Yes po, Panginoong Jesus. This life, itong buhay na pinamuhay namin, Lord, it's all about you, Lord God. And we thank you, Lord, for the great sacrifice that you've done on the cross for us, Lord. We thank you for your goodness
We thank you for your faithfulness, the faithfulness and obedient even to the death on the cross. And Panginoon, nakita niyo po aming mga kahinaan, Lord, and we pray na nawa po, Panginoon, katagpuin niyo po kami, Lord, sa mga weak spots namin, Panginoon, and through the Holy Spirit, Lord God, strengthen us, empower us, motivate us, and inspire us to continue moving forward for your glory and for your honor, Lord God. Gamitin niyo po, nawa ang bawat isang buhay na nandirito, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapurihan, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karita ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain aming dalangin, kaming katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hais, at sa himig na hain aming dalangin, kaming katagpuin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan.
Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, Lord, yung po dalangin namin, Panginoon, na mamalagi sa iyo, Lord. Walang hanggan ka po namin sasambahin, pupurihin sa iyong kadakilaan, sa kaligtasang inaalay niyo po sa bawat isa sa amin nandirito, Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, O Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, na kami po ay tulungan niyo po upang mamalagi sa presensya niyo po, Panginoon. Mamalagi kasama ka, Panginoon, through your word and through the Holy Spirit indwelling in us, Lord God. Salamat po muli, Panginoon, sa kaligtasang inaalay niyo po sa amin. Kaligtasang hindi dahil sa aming mga mabuting gawa, Panginoon, kundi kaligtasang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa amin na inialay niyo po sa sinumang sasamba at mananampalataya sa ginawa ng iyong bugtong na anak na si Jesus ang krus, Panginoon. Thank you, Lord, for the salvation. Salamat din po sa isang dakilang privilege na kami po ay makasamba sa iyo, Panginoon. We thank you for the messages of the songs, Lord God, that inawit namin, Lord. We thank you, and we can't thank you enough for everything that you have done for us, Lord God. Prepare everyone's hearts today, Lord, our minds, mga sarili po namin, Panginoon, hindan niyo po upang maging katulad ng isang matabang lupa, Panginoon, na handang tumanggap ng buto. And that seed is your word. And we pray that you plant us the seed in our hearts. But we pray, Lord, tulungan niyo po kami to humble our hearts before you, Lord God, to recondition our hearts, recondition our minds, O Lord, and make ourselves ready to listen to your word today, Lord God. We pray for everyone na nandirito, Panginoon, through the Holy Spirit, Lord God. Help us. Speak to us this morning, Lord God. Touch our hearts. And if there's any wickedness in us, Lord God, if there's any shortcomings, we pray, Lord, forgive us. And naway sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, renew us and bridge us again through Jesus Christ, our Lord. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga kapatiran namin na hindi namin nakasama dito face-to-face for whatever reasons, may also speak to them, Lord God. Pangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Touch their hearts. Touch their needs of healing, their needs of peace, and most especially, yung pangailangan nila sa iyo, Panginoon. Tandugan balatyagon sa kadaisang ari di subong Ginoo to really offer our lives as a tool, as a vessel sa pagpapalagana po na yung banal na salita and your goodness and faithfulness, especially those who have not heard your good news, Lord God. We pray for Pastor Jay as he delivers your words, and even sa kami man nga mga pamati, Ginoo. We lift up to you everything. We praise and we honor you, Lord God. We thank you. In Jesus' name, amen.
Please remain standing for our scripture reading. May request Brother James Omiten to lead this scripture reading. Let's read the book of Luke and chapter 12, verse 35 to 40. 35. Stay dressed for action and keep your lamps burning. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for a servant and have them recline at table, and he will come and serve them. Please read together. But know this, that if the master of the house had known that the hour of thief was coming, he would not have left his house to be broken in two. You also must be ready, for the Son of Man is coming at the hour you do not expect. Blessed be the word of God. Thank you, Brother James. You may take your seat. So at this point, meron pa ba tayong special number? Okay, so may I request everyone to please put your cell phones in silence as we're going to hear the message of the Lord from our Pastor Jay. Good morning, church. Good morning, church. Para pong may something ngayong umaga, no? Na parang napaka-low or gloomy ng panahon. Tapos parang napaka-gloomy din or low ng energy ng bawat isa. I don't know maybe it's the weather, but I'd like to encourage you this morning through the word of the Lord na no matter what is happening around us, habang in the Metro Manila right now, nagtitipon ng mga tao para mag-rally at minsan hindi mo na maintindihan kung anong pinaglalaban ng kabilang panig at kabilang panig. But right now, I praise the Lord that we are here today in the house of prayer para sambahin, para papurihan ang pinakamahalaga sa lahat. And that is our Lord and Savior, Jesus Christ. So, I'd like to encourage everyone, no, to lift up your spirit, lift up one another's spirit, encourage one another. Pwede niyo po bang tingnan ang nasa tabi nyo at sa kabilang panig at sa likuran nyo and smile with your sweetest smile. Yan. Napakaganda po, no, na malaman natin na merong magandang mangyayari at magandang mapapakinggan ngayong umaga because it is the Word of God. And the Word of God is used to encourage the believers. Kagabi po, habang nagbabasa ako dahil hindi ako makatulog, I ran into a post of Pastor John Groves. And sabi niya, I will not attend the funeral service of my friend Charlie Kirk. Ngayon po yata yung libing ni Charlie Kirk or tomorrow or mamaya sa US. And sabi niya, I will not attend, not because of I don't love him, not because of I'm not proud of him, not because of I don't care for him, but those exactly are the reasons kung bakit hindi ako mag-attend. Because Charlie Kirk would not want me to grieve
and to stop what I'm doing, which is to stand by my local church and continue to preach the gospel. So I think that is also an encouragement for all of us this morning na kahit ano po nangyayari sa atin, sa paligid natin, we will not allow the devil na hayaan na manghina ang loob natin o kaya ma-distract tayo o kaya ay sabihin na hindi importanteng ginagawa natin because there is nothing else that is more important than praising God on the Lord's Day. Amen? Alam ko, yung iba sa atin kulang pa sa tulog, pero buti na po na kulang tayo sa tulog kaysa naman kulang tayo sa gising. Tama po ba? Bahala ng kulang ka sa energy, wag lang yung ma-deadbat ka na. So, whatever is left in our strength right now, whatever is left in us right now, let us give it all to God. So that when we empty ourselves, pag naubos na po yung lahat ng meron tayo ngayon, yung sama ng loob natin, yung kalungkutan natin, yung energy natin, then that is the time that the Holy Spirit will fill us with the grace of God. Amen? Sabi ng Panginoon, no? Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. So that is one thing, mga kapatid, na dapat na pinagtutuunan natin ng pansin ngayong umaga. And this morning, as we continue to study the Word of the Lord, pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral ng mga parables. Again, parables are stories, mga kwento ng mga totoong tao, mga tao, no? Earthly stories, but it has a heavenly ending. Okay? May mga aral na galing sa Biblia o galing mismo sa Panginoon, and it is Jesus Christ who is usually preaching through stories or through parables. So napaka-importante po ng mensahe na to dahil malalaman natin ano ba ang patungkol sa mga kwento na ito, kung bakit ginagamit ito ng Panginoon para ma-encourage ang mga believers at para bigyan ng warning yung mga hindi pa nananampalataya o hindi pa ready. This morning we will turn our scripture or our study in Luke chapter 12, verse 35 to 40. Sa binasa po natin kanina, ang sinabi doon ay merong mga servants and they are waiting. Hinihintay po nila ang pagbabalik ng kanilang master. Now, the master there is the Lord Jesus Christ. At ang sabi, no, nagbabalik ang master galing sa wedding feast. Okay? At sabi niya, dapat handa ang mga servants. Kahit no matter on the first watch, second watch, or third watch, dapat po ay handa. And there are things there na sinasabi na dapat paghandaan ng mga servants sa pagbabalik ng kanilang amo o kanilang master. Mga kapatid, let me ask you, ano ba ang ginagawa natin ng mga tao, ano ba ang ginagawa natin when we are expecting someone important? Halimbawa, pag may bibisita sa atin o kaya may mahal tayo sa buhay na babalik o darating, ano ang ginagawa natin? Hindi ba pinaghahandaan natin ito? Whether it is a guest, whether it is a boss or it's someone important or a loved one, we usually prepare. Amen? Ano ang pinaghahandaan natin? We prepare to clean the house. Naglilinis tayo. Ayaw natin na maabutan na maraming kalat. Kaya nga pag bibisita si pastor, Pastor, huwag ka munang bumisita dito, ang kalat ng bahay namin. Diba? Naglilinis tayo, and of course, we want to dress appropriately. Ayaw natin maabutan tayo na amoy pawis tayo, amoy bayabas tayo, amoy sinigang. Ulam po yung sinasabi ko, ha? Sinigang sa bayabas. At
of course, we want to make sure na nakapaghanda tayo ng maayos. Tama po ba? At binabantayan natin ang oras. Tama po? Pag may parating na bisita o kaya may ine-expect tayo, anong oras na? Darating ni sige ganyan. 'Di ba? Sa amin noon, sa Cotabato, pag may bisita, hindi kami pwedeng bumaba kasi yung bahay namin ancestral house may second floor. Hindi po mayaman kahoy po 'yon. Tapos pag may bisita po, lahat kami ng mga pinsan ko nandun sa hagdan. Nakasilip ng ganon. Hindi kayo pwedeng bumaba. Bababa lang kami pagkakain na o kaya pagtapos na, no? Pagkat wala nang bisita kasi bawal ang makulit. But mga kapatid, there is a preparation there. Tama po ba? And there is an expectation. Ang sabi po, expectation changes our behavior. Pag may ine-expect ka, naghahanda ka. Pag naghahanda ka, binabago mo yung usual na meron ka. Binabago mo yung ayos ng bahay mo. Yung asawa ko, pag may parating na bisita, nagbabago yung yung ayos ng kama, ayos ng ganyan. Sabi ko sa kanya, ba't di na lang yung kwarto dito, ilagay natin sa kusina, at yung kusina ilagay natin dito. Ganun mga paghahanda ba? But again, expectation changes the behavior and it creates urgency. Di ba? Pag sinabi mo urgency, nagmamadali, kasi nga, naghahanda ka, dapat gusto mo, prepared ka, may focus ka. Sabi ng nanay sa anak niya, huwag mo muna akong guluhin, may bisita. And there is intentionality. May intention talaga. Bakit ka naghahanda? Kasi ayaw mong mapahiya. Bakit ka naghahanda? Kasi ayaw mong hindi maging masaya yung bisita. Bakit ka naghahanda? Kasi gusto mo na maging maganda yung experience ng bisita mo. Tama po ba? So what happens if we put it in a church setting? Every Sunday ba pinaghahandaan mo ang pagharap mo sa Panginoon? Every Sunday ba pinaghahandaan mo ang pagpunta mo sa simbahan? What if we put it in the church settings that we are expecting for Jesus to return? Pinaghahandaan po ba natin ang pagbabalik ng ating Ama? Ang pagbabalik ng kanyang anak? Pinaghahandaan ba natin si Jesus Christ? Does our lifestyle reflect it? Ang pamumuhay ba natin ngayon ay kakikitaan ng paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? Yung calendars ba natin nakamarka na? Yung budget ba natin may nakalaan para sa Kanya? Yung pangarap ba natin sa buhay? Yung mga ginagawa ba natin ngayon? Yung pagtatrabaho ba natin ngayon, pag-aaral natin ngayon, pamumuhay natin ngayon, ay paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, meron tinatawag na mga preterists noong unang panahon. Yung mga preterist, mga kapatid, they are usually living in the past. Pag sinabi mong preterist, hindi sila naniniwala sa kung anong gagawin in the future. So yes, they may believe in the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ is the Lord and Savior who died on the cross, was buried, and on the third day was resurrected. Hanggang doon lang yung paniniwala nila. Some preterists even believe that the second coming of Jesus Christ ay naganap na. And that we are already living in the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem. Kapatid, kung yun ang totoo, bakit merong mga pasakit ngayon? Bakit may mga problema ngayon? Revelation says that, very exact words, as stated in Revelation 22, that when we all go to heaven or in the kingdom of the Lord, there will be no more pains, no more gnashing of teeth, and no more death. So, dyan pa lang, alam natin na hindi pa ito ang
established kingdom of the Lord at hindi pa nagbabalik si Jesus Christ. Now, the words of the Lord Jesus Christ in Luke chapter 12, 35 to 40, ito po ay hindi suggestions. Okay? And actually, being a Christian is not optional. No. It is not suggestions. It is not also an option for you to be a Christian, but it is a must for you to live a Christian life. Kailangan po talaga. And the message this morning is to call us to readiness para po maganda tayo. Ang title po ng message natin this morning is The Master's Return. Are you living like He is coming? Before anything else, let us approach the kingdom of the Lord with humility in our hearts and praise for our Lord and Savior. Let us pray. Heavenly and gracious Father, Lord, we thank you and praise you. Truly, Lord God, you are true to your words. You have never broken any of your promises, Lord God. Panginoon, tulungan niyo po kami that as we study your word this morning, nawa po ay maunawaan namin, maging malinaw sa amin, kung bakit po kami nandito sa mundong ito. Nawa po, Panginoon, sa pag-unawa na ibibigay ninyo sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, ay amin po makita ang inyong plano para sa amin. At ang plano na ito ay maisakatuparan, Panginoon. Lord, we ask of you that as we study your word, Panginoon, give us knowledge, understanding, and wisdom na amin pong matutunan, maunawaan, at maisakatuparan ng inyong salita sa aming pamumuhay. Humble us with your presence, O God. Nawa po ay maging teachable ang aming mga puso't isipan. Bukas ang aming tenga. Panginoon, bigyan niyo po ng kagalakan ng aming puso na sa aming pakikinig na inyong salita ay matanggap namin ito, kaluwalhatian at kasiyahan sa aming puso dahil ito po ay magandang balita, Panginoon. Panginoon, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Gayon din po yung mga kapatid namin. Nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng pagkakataon pa na sila ay makabalik sa inyo at sumunod sa inyo. Idinudulog namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Amin itong pinapanalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Are you living like He is coming? Handa ka na ba at namumuhay ka ba na handa sa pagbabalik ng ating Diyos? Yan ang isa sa mga katanungan na nais natin mga sagot ngayong umaga, mga kapatid, at ating maunawaan kung bakit ba kailangan tayong maghanda. In this parable, in this story, sinabi dito na mayroong mga servants. Mga servants na pinaalalahanan o nire-remind ng Panginoon na paghandaan ang kanyang pagbabalik. Sabi niya, you must be ready. You must be ready. Unang sinabi dito, in verse 35 and in verse 36, may mga sinabi siya na dapat daw paghandaan ng kanyang mga alipin o kanyang mga servants. Ano dapat ang paghandaan ng isang servant? At ano dapat ang kanyang gawin? Una sa lahat, sabi dito, stay dressed for action. Not just for the occasion, but also for action. Pag may bisita tayo, naghahanda tayo, nag-aayos tayo, ganoon din pag may pupuntahan tayo. We are dressing up
not only for the occasion, but also for the action. Tama po ba? When you say stay dressed, okay, ang ibig sabihin po nito nung unang panahon, it literally means gird your loins. Okay? In the Old English, gird your loins. Ang suot po ng mga tao nung unang panahon ay mahahaba. Okay? So ang ginagawa dito in ancient culture, yung mga kalalakihan or yung mga men, they would tie up yung long sleeves or long robes nila, itatali nila, aayusin nila, so that they can or they will be able to freely move and freely work. They will be able to freely work and freely move. So kailangan daw yung posture nila, yung ayos nila, ay handang-handa sila. Hindi ka naman siguro pwedeng pumunta ng sa Uyapad o sa Basakan, no? Nga nakabarong ka. 'Di ba? Dapat you are rightfully dressed for the occasion and for the action. So sabi dito, mga kapatid, na they are dressed for the occasion and the action. They rolled up their sleeves to be able to freely, and robes to be able to freely move and freely work. Ang tanong dito, mga kapatid, have you trained yourself and your heart, and have you dressed properly for the spiritual battle? O kaya naman, baka mamaya niyan, we are so comfortable in our everyday lifestyle that makes us vulnerable for testing and persecution. Pag sinabi mong vulnerable for testing and persecution, tayo yung magiging unang biktima ba? Okay? Now, let us be reminded that we are living in the present times where evil exists, where a lot of problems exist. At yung sabi nga, no, in the present times, yung political ngayon, dati politika is just about, the governance. Pero ngayon, ang politika ay ginagamit na for spiritual battle. Nandiyan na yung abortion, yung SOGI bill, ano pa? Marami ng bagay. Okay? And of course, corruption. So, politics right now is also part of the spiritual battle. Now, as Christians, mga kapatid, hindi pwede na nakapambahay lang tayo lagi. Okay? Hindi pwede. And I'm talking about our spiritual armor. In Ephesians chapter 6, sinasabi dyan, ano ba dapat ang isuot ng isang Kristiyano? Kasi pag nakapambahay ka lang, naka-sleeveless ka lang, naka-shorts ka lang, pag dumating ang thief, pag dumating yung kaaway, hindi ka o hindi mo mapoproteksyonan ang sarili mo. You are naked. Ibig sabihin dyan, labas lahat. But if you are dressed for the occasion and for action, meron kang helmet, meron kang breast, meron kang armor, meron kang belt, meron kang sword, meron kang sandalyas that you can counter, you can fight the enemy. So ang tanong dito, kapatid, have you trained your spirit or your heart and your life to be dressed for spiritual battle, or are you comfortable that makes you vulnerable for testing and persecution? Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, tayong mga believers, the believers must live
with spiritual sleeves rolled up. That we are ready for obedience, for service, and for spiritual battle. Okay? Alam nyo, isang basihan ng pastor, kung ready na talaga ang congregation, ay pag tatawagin mo at sabihin niya, brother, sister, ikaw nga mag-pray ngayon. Kahit nga sa kainan eh. 'Di ba? Ready na, may kutsara at tinidor na. Sabihin mo mag-pray. Anong sasagot? Si ano na, magtuturuan. Ibig sabihin, hindi pa spiritually prepared. 'Di ba? E yun yung sinasabi dito. Minsan ready tayo. Ready yung body natin, but yung spirit natin, we are not ready. Minsan naman, ready yung mind natin, pero yung body natin hindi ready. Kailangan po ready tayo physically, emotionally, mentally, and above all, spiritually. We are ready for the Master's return. Pangalawa po dito, sinabi, keep your lamps burning. Okay? Nung unang panahon, lamps. Ngayon panahon na to, ano na? Flashlight. Pero ang problema dyan, whether it's a lamp or flashlight, pag hindi tayo prepared, wala pa rin. Kasi yung lamp, nung unang panahon, in the parable of the 10 virgins in verse 25, Matthew 25 verse 1 to 13, mababasa niyo dyan na merong 10 virgins dyan. Yung 5 were wise and prepared. Bumili sila ng kerosene o kaya ng oil, no? Kerosene talaga eh. Nung oil po ginagamit na nung unang panahon, no? They bumili sila ng oil at nag-prepare na sila. Habang naghihintay sila. So, pag paubos na, nilalagyan na ulit nila ng oil yung lampara nila para tuloy-tuloy po. Ngayon itong 5 virgins are also are complacent. Meron silang lampara, pero hindi pang matagalan. Sooner or later, naubusan na sila ng lampara, ng oil, doon pa lang sila naghahanap ng oil para ilagay sa lampara. Okay? Hindi po pwedeng ganon. Ngayon, may flashlight ka nga, hindi mo naman na-charge. Wala namang baterya. Wala pa rin. Kaninang umaga, okay? Kasi late na nagising dahil puyat niya kagabi. So, pag Monday to Friday po kasi, hindi po ako nagsishave. Hinahayaan ko lang po yung bigote ko, no, tsaka balbas ko. Ang kapal na kanina, sabi ko, okay, mag-shave na ako. Pag ganun ko ng shaver ko, walang baterya. Kalahati pa lang natatabasan. Dito meron pa. Ano yung doble cara? Hindi pwede, di ba? Kailangan, yun nga kasi, di ba? Kung kailan ko gagamitin, saka ko naman hahagilapin at kukunin. Mga kapatid, in the parable of the of the 10 virgins, merong 5 na wise and prepared, meron naman na foolish and missed the moment. Okay? Meron din ako napanood online may fireworks display. Okay? Gusto niyang i-record. Pero hindi niya naman pinindot yung red button. Diba? Wala pa rin nangyari. So, ganoon din po yung kahandaan natin, no? If we are not mentally, physically, emotionally, and above all, spiritually present, we will miss a lot of spiritual moments. Ang tanong dito, mga kapatid, yung pananampalataya mo ba? Pananampalataya ba natin? Is it shining brightly? Kumukuti-kutitap ba? Bumubusi-busilak ba? O kaya naman, have we compromised and silenced
that our light is now dimmed to witness to the world. Gusto natin yung ibang tao. Kasi parang ang liwa-liwanag nila. Kasi parang, alam mo yun, masaya yung liwanag sa kanila. Tapos tayo ang dilim-dilim. Gusto lang natin yung liwanag, pero ayaw naman natin lagyan ng liwanag yung buhay natin. Mga kapatid, tayong mga believers, we must maintain a vibrant faith and the light of the gospel in a dark world. Kailangan po ay lagi tayong nagniningas. Kailangan po lagi tayong nag-aapoy. Kailangan po lagi tayong nagliliwanag sa pagmamahal at pagpapatawad na galing sa Panginoon. Alam nyo ba na merong certain light ang isang Kristiyano? Ang isang true believer? And I've heard many testimonies, many stories about this, na sasabihin nila, ba't tong bahay na to? Ang liwa-liwanag, ang ganda-ganda yung parang ambience ng bahay na to, no? Bakit? Kasi Kristiyano ang nakatira. Kasi believer ang nakatira. Kumpara mo sa isang bahay na pagdaan mo pala, sabi mo, ganda-ganda ng bahay na yan, pero parang haunted house. Di ba? Kasi walang presence ng Holy Spirit. Walang presence ng Panginoon. So kailangan po, sa isang Kristiyano, we need to keep our lamps burning. Pangatlo dito na sinabi sa kanila, be like men waiting for their master. Be like men. Okay? Yung men po, in the old days, it is defined as, pag sinabi mong men, they are strong, they are matured, they are dependable. Okay? Kasi yun po yung kinukuha, the men. Okay? Yung men na yan, strong, reliable, dependable, ready sila physically and emotionally. They are matured. Hindi sinabi dito, be like boys, playing while the master is away. Kung hindi, be like men waiting for their master. So, ang mga servants of the Lord, okay, the servants here do not know when the master will return. Hindi nila alam kung kailan babalik ang kanilang amo, but they are alert. Hindi sila pwedeng patulog-tulog. Also the same as shepherds. Yung mga pastol, they are guarding the sheep. So hindi sila pwedeng patulog-tulog, lalo na sa gabi, lalo na pag madilim na, because that's when the enemy attacks. E mamaya niyan, pag patulog-tulog sila, at nagpapanik sila, it's either the enemy will attack, o kaya pagbalik ng master nila, binaril pa nila yung sarili nilang master. Di ba? So be like men waiting for their master. Ang tanong dito, kapatid, if Jesus Christ returned today, kung babalik ba ang ating Panginoon ngayon, makikita ba niya na yung calendar natin, yung budget natin, at yung mga pangarap or ambitions in life natin will prove to Him that we are truly expecting Him? Nasaan si Jesus Christ sa priorities mo? Nasaan si Jesus Christ sa bahay mo? Nasaan si Jesus Christ sa puso mo? At lalong-lalo na, nasaan si Jesus Christ sa buhay mo? O baka naman, i-expose nito na wala palang puwang sa buhay natin si Jesus Christ. Matthew 6:33 always reminds us that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ang Panginoon. Unahin ang Panginoon bago ang ibang bagay.
So dapat po tayong mga believers, tayo po ay naghihintay na may eager expectation. Kaya sabi ko kanina, di ba? Kahit ano ba ang mangyari sa buhay natin o sa araw natin ngayon, pagdating natin sa church, we give everything to the Lord. Amen? We give everything to the Lord. Hindi pwede yung papatay-patay tayo. Hindi pwede yung parang wala tayong energy. Hindi pwede yung attention natin ay wala sa Panginoon. Hindi pwede yung parang nalulungkot ka na parang pinagsukluban ka ng langit at ng lupa. Panginoon, ang praise and worship, kapatid, ang praise and worship service ay dapat may kagalakan sa puso natin. Hindi ito MMK. Hindi ito story mo. Hindi ito sa pinagdaanan mo. Hindi ito kung ano ang meron ka ngayon. But it is about what God has done for you. What God has done on the cross. Yan po ang focus ng gospel. So we need to wait with eager expectation, not passive resignation. Alam niyo po yung passive resignation? In a corporate setup, no? Sa work na yan, sa mga nagtatrabaho, yung tipong ayaw mo nang gawin yung trabaho mo, pero kasi kailangan mong mabuhay dahil hindi ka naman anak ng kontraktor at hindi ka naman nipo baby. So, wala kang choice kundi kailangan mo magtrabaho, di ba? So, habang nagtatrabaho ka, alam mo yung, ginagawa mo na naman to, ginagawa mo na naman. Ang bigat-bigat ng loob mo. Ginagawa mo siya kasi kailangan mo lang siyang gawin. Hindi dahil gusto mo siyang gawin. And eventually, mapapagod ka hanggang sa magre-resign ka na. O aalis ka na. Yan po ang passive resignation. And when you have a passive resignation kind of faith, ibig sabihin yan, nagsisimba ka lang kasi ayaw mong may masabi sa'yo ang mga tao, nagsisimba ka lang kasi hahanapin ka ng pastor sa simbahan nyo, pero yung totoo, yung puso mo ay hindi naman talaga naghahanap sa salita ng Diyos. Sooner or later, hindi ka na matutuwa na nasa simbahan ka. Sooner or later, wala nang value sa iyo ang maupo ka sa simbahan na yan o maupo ka sa pwesto na yan. And sooner or later, hindi mo na rin gugustuhin na nandyan ka dahil sabihin mo, bakit kailangan ko pa magsimba? That is passive resignation kind of faith. Wala pong puwang yan sa isang Kristiyano. Ang dapat po ay maging servant tayo who is ready to open the door immediately. Open the door immediately. Pag dumating ang Panginoon, buksan mo kaagad ang pintuan mo. Buksan mo kaagad ang puso mo. Buksan mo kaagad ang buhay mo. Kailangan po ng instant obedience. Ano ba yung instant obedience? Ang servants ba, pag dumating yung amo niya, pag dumating yung boss niya, ano bang gusto niya bang sabihin pa ng boss niya sa kanya, oy, pagbuksan mo nga ako, please? Kailangan po handa siya na pag nakita niya ang paparating pa lang, sinasalubong na niya at pinagbubuksan niya na ng pinto. That is the kind of instant obedience that is being looked at or hinihintay dito. Instant obedience that reflects the loyalty and the readiness. Yung servants, nag-aabang sila na pag dumating yung amo nila, pagbubuksan ka agad nila ng pinto. Are you living with instant obedience or delaying to obey? Are you hesitating and missing moments of kingdom impact? Alam niyo kapatid, sinabi ko to sa asawa ko. Sabi ko, naalala mo yun, nung nandun pa tayo sa Lisandra, pag nagvi-visit si pastor sa atin, dahil nga tinatamad ako, hindi kami sumasagot.
Pero alam naman talaga na nandun kami sa bahay. Nakabukas yung aircon eh. Kunwari, tulog. Di ba? Ayaw namin magbukas. Sabi ko, hindi nangyari sa akin ngayon. Sabihin ko, pupunta ako sa bahay ng member. Hindi available. O kaya pag pupunta ako, walang sumasagot. Kaya pag nag-chat ako, walang magre-reply. O kaya isisin lang. Sabi ko, talagang panapanahon, no? Pero sabi ko lang, kung alam ko lang na ganito pala kasaya, ganito pala ka-fulfilling ang maglingkod sa Panginoon, sana noon pa lang hindi na ako tumakbo palayo pa. Sana nagpahuli na ako sa Panginoon at talagang nagsilbi na ako sa Panginoon. Alam niyo kapatid, marami tayong nami-miss out eh. Minsan, mas pinipili natin ang sumama sa iba kaysa pumunta sa simbahan. Okay? Huwag tayong mag-deny. Lahat naman tayo nagdadaan sa ganyang bagay eh. Pero alam nyo, marami tayong nami-miss out. Nami-miss natin yung presensya ng Holy Spirit. Nami-miss natin yung presensya ng Panginoon. Nami-miss natin yung fellowship kasama ng mga kapatid natin. Hindi pwedeng paghintayin natin ang Holy Spirit. Hindi pwedeng paghintayin natin ang Panginoon. Hindi pwedeng ang Panginoon ang maghihintay kung kailan tayo ready, lalo na pagdating ng rapture. It will happen like a blink of an eye. Ganon kabilis yan. Hindi yan maghihintay sa'yo. Hindi yan maghihintay sa atin. Parehas yung nangyari sa panahon ni Noah. Ang tagal actually kapatid, ang tagal na naghintay na habang binubuo ni Noah ang ark, umabot pa ng 100 plus years. Imaginin mo yon. Pero yung tao hindi pa rin nagsisi sa kanilang kasalanan, hindi pa rin sila tumulong kay Noah. In fact, walang tumulong kay Noah except yung pamilya niya. Pero nung dumating ang unos, nung dumating ang baha, ano ang sinisigaw ng mga tao? Gusto ng tao na sumakay, gusto ng tao na iligtas din sila. Pero huli ng lahat. Kapatid, kailan mo pagbubuksan ang Panginoon sa bahay mo? Kailan mo bubuksan ang pintuan ng bahay mo? Kailan mo bubuksan ang pintuan ng puso at isipan mo para sa salita ng Panginoon? Akala po kasi natin ay nabubuhay tayo ng matagal o habang buhay tayo na mag-i-exist. But we have to live so that nothing like sin, distraction, or fear can keep us from welcoming Christ. Amen? Dapat ang pamumuhay natin ngayon ay handa tayo na magbukas ng pinto kahit anong oras. The late Pastor Edil, ang nakita ko sa kanya nung nabubuhay pa siya, alam nyo, malapit lang naman yung bahay sa church dun sa Arakan. Pero si tatay, 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na. Pag kami, gigising pa lang, maghihilamos pa lang, maliligo pa lang, kakain pa lang siya, nakabarong na at papunta na ng church. I didn't understand at hindi nagmi-make sense sa akin yung time na yon nung buhay pa siya. But now, I understood. Ngayon naintindihan ko na kahit ano pala ang dinaramdam niya, kahit masama ang pakiramdam niya, he has to wake up and he has to dress up and he has to open the door for the Lord. Bakit? Kasi alam niya na sa lahat ng ginagawa niya ngayon,
nakikita ng Panginoon ito, and there is a reward waiting for him in heaven. Ganun din sa mga servants na to, kapatid. In verse 37 to 38, there is what you call the servant's reward. Ito yung mga, ano ba dapat i-expect ko? Ano ba makukuha ko? May tinatawag po kasi na WIFM. Okay? Ano yon? What's in it for me? Ang mga tao kasi mahilig sa ganyan. Ang mga businesses mahilig sa ganyan. Anong kikitain ko dyan? What's in it for me? Ito po, what's in it for us? Una sa lahat, no? They will be blessed by the master. Ikalulugod ng amo. They will be blessed. At ang surprising pa dito is that the master served the servants. Okay? Ang master ang naglingkod sa mga servants. In verse 37, sabi dyan, "Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them." Who is this pastor? Jesus Christ. Akalain niyo yun? Jesus Christ showing humility, serving the servants. Serving the servants. At pinapakita dito kung paanong si Jesus Christ ang maglilingkod sa mga servants and showing them that there is joy in the kingdom of Christ. Mga kapatid, sabihin man natin hindi tayo nare-recognize sa mga efforts natin ngayon at walang nagsasabi sa atin na, ay, ang galing-galing mo talaga, o kaya, grabe, super ka talaga, it's okay. Alam nyo bakit? Kasi if you already have received your reward here on earth, then you will no longer have a reward in heaven. But if you work diligently, if you work faithfully, if you serve diligently and faithfully for the Lord, Christ will honor your faithful service even when unnoticed and in hidden places. Christ will honor the hidden services. So aside from you will be blessed by the master, ano pa sabi dito? You will be seated at his table. Kapatid, bibihira, and usually, in the old days, pag kumakain ng master at saka yung master's family, ang servants hindi yan kakain kasabay ng master. Tama po ba? At usually, kung anong pagkain ng master, it's either tira-tira o kaya iba ang pagkain ng servants. But here, he said, you will be seated at his table. You will recline at his table. Ibig sabihin dito, kapatid, hindi niya tinitingnan yung duty natin as servants, but he will actually invite us into a fellowship with him. We have to anticipate the marriage supper of the Lamb. Okay? Yung mangyayari po doon, pag nandun na tayo sa kaharian ng Panginoon, merong worship, merong Lord's Supper, but all of these things that we are doing right now here at church, we are practicing right now, foreshadows the eternal fellowship. Ibig sabihin, practice po ito ng kung anong gagawin natin sa kanyang kaharian. So ang tanong dyan, kung sa pagsisimba ngayon ay hindi ka nagagalak, hindi ka nasisiyahan, ay hindi ka pala para sa langit. Amen? Dapat po dito pa lang sa simbahan ay nagiging masaya na tayo, nagagalak tayo, dahil ito rin ang gagawin natin sa langit. To praise and worship God and to have fellowship with Him. So aside from seating
or seated at His table, we will also be commended for endurance. Okay. Sabi doon, whether on the first, second, or third watch, kailangan po the faithful servants will be awake so that they will receive the same blessings. Hindi po ito dahil ikaw na una kang Kristiyano, ang dami mo marireceive, tapos kung ano yung tira-tira, yun yung marireceive ng iba. Hindi po. Sometimes yan, no? The first will be the last, and the last will be the first. Ang spiritual maturity, hindi nagbabase sa kung ilang taon ka ng Kristiyano, ilang taon ka nang nagsisimba. Hindi po doon. Minsan nga, kahit yung mas bata sa atin, ay siya pang mas matured sa atin. We were surprised kagabi, shinare ng asawa ko sa akin, kasi may lagnat yung bunso namin si Zion. May lagnat siya kagabi, pero kahapon, para siyang buti na kit sa may poste. Tapos nung gabi na, masakit na daw yung katawan niya. But after they prayed, we prayed for him, alam niyo, sabi niya, gusto niya, sinabi yung Psalm 91, okay, is for the Lord's protection. Sumagot siya, gusto niya rin ng Psalm 23. Tapos sinabi niya rin yung Revelations chapter 10. And then sinabi niya ulit yung Revelations chapter 22. Bakit daw gusto niya ng Revelations chapter 22? Because when we all get to the kingdom of God, there will be no more pain, no more suffering, no more gnashing of teeth, and no more death. You see? Sabi ko, praise God. Kasi despite of the young age, alam niya na merong promise ang Panginoon sa kanya. And that is also the promise of the Lord for those who will endure. Sa mga nagtitiis, sa mga nagpipigil, sa mga nagpapatuloy kahit na the world is already corrupted, the world is already persecuting us, the world is already mocking us. But if we keep our faith through the long nights, God will not be silent in rewarding us when we get to heaven. Merong promise ang Panginoon. Merong reward for those who believes in Him and who are faithful and obedient to Him. Paano yan pag hindi ka pa rin ready? Paano yan pag matigas pa rin ang ulo at puso mo at ang naririnig mo ay pumapasok sa tenga mo at lumalabas sa kabilang tenga mo? Paano mangyayari, kapatid? There is a serious warning that the Lord has given in verse 39 to 40. Meron tinatawag dito that the thief in the night. Okay? Kapatid, sabi dito, kung alam ng amo kung kailan darating yung magnanakaw, hindi niya iiwan ang kanyang bahay. Tama po ba? Kung alam na nating mga Christians kung kailan darating ang Panginoon, hindi rin tayo basta-bastang panghihinaan at mawawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Jesus compares His return to a thief. Unexpected and disruptive. Bigla na lang yan. Ang tanong dito, kapatid, yung pananampalataya ba natin ngayon, is our faith guarded and growing? O baka naman, nandun tayo sa point ng spiritual complacency. Yung komportable na tayo kung anong meron tayo. Yung, ang lagi nating sagot, importante, luwas kita. Diba? Actually, James specified this in his letter. Faith without works is a dead faith.
Kahit sabihin mong Kristiyano ka, kahit sabihin mo na bautismohan ka, kahit sabihin mong isa ka sa pinakaunang member ng simbahan na yan, kung hindi mo naman pinapractice, isinasabuhay ang iyong pananampalataya, it is still a dead faith. Pag walang transformation sa puso mo, walang transformation sa isipan mo, wala rin transformation sa pamumuhay mo, that is a dead faith. Now, let us be clear. We are not saved by faith. We are not saved by good works. Muntik pa akong ma-technical doon, ano? Paano kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Hindi, naniwala na kayo sa akin. We are not saved by good works. Okay? So that no one can boast. But by grace, through faith. Pero dahil dyan sa grace na yan, dahil dyan sa faith na yan, yung good works ngayon sa'yo ay nagiging expression o result o fruit ng iyong faith. Amen? So kung walang gawa, puro lang tayo salita, puro lang tayong ngawa, puro lang tayo pagrereklamo, anong nangyayari sa ating kapatid? Balikan natin si Judas. Judas Iscariot is also one of the apostles. He does good work, but he didn't have genuine faith. He didn't have genuine relationship with Jesus Christ. That's why in the last days, he abandoned his first love. He betrayed his first love. The Son of Man will come at an hour we do not expect. Therefore, we need to be spiritually awake, mga kapatid. We need to practice our salvation according to Paul. Now, let me remind you, the thief in the night here is Jesus Christ. You have to stay on guard para alam mo, pag bumalik ang Panginoon, makilala mo siya. Nalaman mo na nandyan siya. But there is also a different thief, Satan, who wants to steal, to kill, and to destroy. So pag hindi tayo on guard, kapatid, baka mamaya niyan, nandun na tayo sa side ni Satan dahil nanakaw niya na tayo. But if you are a true believer, the enemy will not be able to snatch you away from the Father's hand. The Father will not allow that. Okay? Yun nga ang sinasabi natin, once saved, always saved. Hindi nawawala ang salvation ng tao. Yes, hindi nawawala. Hindi nawawala ang salvation ng isang tao. But if you are truly saved, then there should be fruits in your life. What must we do? Merong 4 na practices na pinapa-remind sa atin so that we will be able to prepare for the Master's return. Una, again, we need to pursue spiritual readiness. Paano ba tayo magiging spiritually ready, mga kapatid? Kailan tayo magiging ready? Pag dumating na yung problema, pag dumating na yung unos, pag dumating na yung kalaban, pag dumating na yung bagyo, hindi po. We need to start today. Start today to be spiritually rooted. A life rooted in prayers. A life rooted in holiness. Huwag po nating antayin na dumating na yung krisis sa buhay natin bago pa natin hanapin ang presensya ng Panginoon. It has to start today for us to seek God. Pangalawa, we need to step into faithful service. Step into faithful service. Sumali ka. Makibahagi ka. No Christian is an isolated Christian.
No Christian detaches himself from the body of Christ. Kailangan din gamitin mo. Use what God gave you, like your gifts, your talents, your time, and your treasures, your influence, as tools for gospel mission. Ito yung sinasabi ko. For those who have been given the talents, use it for the Lord's honor and praise. If you have been also blessed by the Lord, gamitin mo rin yan to bless others. Sabi ko sa worship team, hindi pwede may gitara ka, hindi porke may gitara ka, ay magaling ka na at marunong ka nang maggitara. Kundi dahil may gitara ka, mag-practice ka, mag-sepra ka, aralin mo para gumaling ka. Kasi hindi naman pwede na kung kailan na yung praise and worship service, saka ka palang mangangapa ng chords. Hindi rin pwede na yung pastor ay hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon at pupunta na lang dito sa pulpit at magpipreach ka agad. There is a preparation. Now, if you want to enjoy the kingdom of God, if you want to enjoy His presence, then you also have to prepare to step into faithful service that you will not bury. Huwag mong ilibing ang pagtawag sa iyo ng Panginoon. Do not bury your calling, but invest it in eternity. Pag binigyan ka ng Panginoon ng talents, pag binigyan ka ng Panginoon ng time, pag binigyan ka ng Panginoon ng treasure, huwag mong ilibing, kapatid. Bagkus gamitin mo ito para magbigay ng pagpapala, pagpupuri, at pagsamba sa ating Panginoon. We need to live with hopeful expectation. Ano yung tinatawag ng hopeful expectation, kapatid? Sinabi natin last Sunday that the things that are made of this world are only for this world. Ang mga bagay na nilikha sa mundong ito ay para lang sa mundong ito. Kapatid, nilikha ka ba para sa mundong ito lamang? O nilikha ka para makasama mo ang may kapal? We need to let eternity shape our urgency. Kailangan, kapatid, ang ating pamumuhay ngayon, we live each day as if Jesus could return tonight. Naintindihan po natin? Dapat ang pamumuhay natin ngayon ay handa tayong tanggapin ng Panginoon na magbalik sa kahit na anong oras. We need not to get distracted by the temporary, but we stay focused on the eternal. At ang panghuli sa lahat, mga kapatid, guard your heart diligently. Guard your heart diligently. Stay spiritually alert. Kakasabi lang ng pastor na stay spiritually alert, pero yung iba, umihilik na. Kapatid, hindi po pwedeng natutulog tayo sa pananampalataya. We need to resist the pull of complacency and worldly distraction. Alam nyo, there's always a choice eh. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong choice. There is always a choice. The choice is whether to follow and serve God or to follow and be enslaved by this world. You see? Meron pa rin. Ang choice ay kung susunod ka ba at sasambay ng Panginoon o kaya naman ay magiging alipin ng kasalanan at ng mundong ito. As Christians, as believers, do not let your guard down. Run the race with endurance and keep your eyes fixed on Jesus. I replied to John Groves last night. Sabi ko, thank you for the reminder.
And yes, we need to stand with our local church today. More than ever. The death of a saint does not mean the death of our faith. May mamatay man ng isang Kristiyano, ang ating pananampalataya ay magpapatuloy at mabubuhay pa rin. Magpapatuloy pa rin tayo. And it is our responsibility to stand with our local church, to preach the gospel to this generation and to the next. Huwag po nating hahayaan na ni isa sa member ng ating pamilya, ni isa sa ating mga minamahal sa buhay ang mawala sa pananampalataya sa Panginoon. Ang tanong dito ay hindi kung darating pa ba ang Panginoon. Ang tunay na tanong ay kung kailan darating ang Panginoon. It is not a matter of if He will return, but it is a matter of when He will return. Babalik siya. Kailangan lang ay maging handa tayo. Dahil hindi natin alam yung eksaktong oras, eksaktong araw, eksaktong panahon, ang kailangan lang na gawin natin ay maging constant ready tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, handa tayo sa lahat ng oras. Kung ang Boy Scouts ay laging handa, ang Christian believer ay dapat mas laging handa. We need our lamps burning, our hearts steadfast, at ang ating pamumuhay, our lives, obedient. Let me remind you and encourage you with this verse. In Luke chapter 12, verse 37, sabi dito, "Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes." Kapatid, mamuhay tayo ngayon na tayo ay naghihintay at handa sa pagbabalik ng Panginoon. Mamuhay tayo ngayon na handa na kahit anumang oras magbalik ang ating Panginoon, ay hindi tayo mahuhuli at mahuhuli. We need to stand firm and live today as if we will see Christ tonight. May the grace and peace of our Lord be with us all. Let us pray. Amay namon niya balaan kag langiton, salamat o Ginoo. Because even if we have sinned against you, Lord God, you have been patient with us. You have reminded us multiple times, and you keep on reminding us that it is not yet too late for us to repent of our sins, to believe in you, and to go back to you, Lord God. Nawa po, Panginoon, na magsilbing magandang aral ito sa amin, that we should stand firm, immovable, and we should stay alert and awake to wait for your return, Panginoon. Bless those who are not here today. Bless those whose hearts are hardened or whose hearts are not yet ready. And they will find it urgent, Lord God, to repent and to go back to you. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sila'y makabalik agad sa inyo. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat sa amin, we shall always be awake and alert to glorify you through genuine love and worship. Thank you, Jesus, for the gift of salvation. And thank you, Lord, for the eternity that awaits us. In Jesus' name we pray. Amen.
Maraming salamat, Pastor Jay, sa pag-share mo, sa pag-deliver sa salita ng Panginoon sa amin. And at this point, let us prepare ourselves for our tithes and offerings. So before that, let's have this giver's text from the book of Corinthians. From the book of 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Let's read this one. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay na may kagalakan. sa imo kabay nga madamo pag malambot sa mga likaton sini nga iglesia. Ginoo pa kamayon mo kami tanan bisan sa tagsa namon ka palimalay sa ngalan ni Kristo sa iyong pumuyo. Amen. Para sa ating closing song, may I request everyone to please stand. We thank the Lord for the word. Papasalamat po tayo dahil remind tayo ng Panginoon. So kabay pa na, again, we have that excitement for our blessed hope. Ang balik ni Apostle Pablo in in Titus chapter 2, verse 2:13. Looking forward to our blessed hope. Ginatawag natin na rapture. But as we wait eagerly with excitement for that blessed hope, naway ang dalangin natin ay yung buhay nating ito ay magiging banal na tahanan ng ating Panginoong Diyos. So as we close this worship service this morning, awitin po natin ang banal na tahanan.
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Luyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Luyan ng walang hanggang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. 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 Ang iyong pangalan, Panginoon, ang aming sasambitin. Ang iyong pangalan ang aming sasambahin, Panginoon. Your name above all names. You are our Lord. You are our King of all kings, Lord God. And there is none like you, Lord God. No one is as powerful, as magnificent, as wonderful as you are, our Lord and Savior. Panginoon, kahit paman marami kaming nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyong mata, pinatawad niyo po kami at binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami po ay magsisi sa aming kasalanan at kami po ay mantiwala at manampalataya sa inyo na kayo ang aming Diyos at tagapagligtas, at dahil dyan ay pinagkalooban niyo kami ng buhay na walang hanggan. Nawa po, Panginoon, ay gamitin namin ang nalalabing mga oras, araw at panahon na igugugol namin sa mundong ito sa pagpapalaganap ng inyong salita, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Panginoon, kayo po ang maghari. Maghari sa aming puso, sa aming isipan, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga pamamahay, sa aming mga pamilya. Kayo po maghari, Panginoon, sa aming bansa. Sa lahat ng bagay, Panginoon, kayo po ang hari. At kami sumasampalataya at dumudulog sa inyo, Panginoon, na ang pagpapala ay manggagaling sa inyo. Lord, we ask of you, bless this church, bless the families who are here today. Bring healing not only physically, mentally, emotionally for us, Lord God, but also spiritually, Lord God. At idinudulog din po namin sa inyo ang aming pangangailangan, ang pangangailangan ng iglesyang ito, pangangailangan ng mga pamilya dito, Panginoon. We know na hindi kayo nagpapabaya, Lord God, because you are the Jehovah Jireh. Lord, we ask of you that even as we depart this morning, your grace will still be with us, Lord God. Kami po ay nananalig na kahit saan man kami magpunta, kahit anuman ang aming gawin, ay iyong nakikita ito. Patuloy po ninyo kaming gamitin, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita at ang maisakatuparan ang inyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Lord be with us all. Happy Lord's Day.